Good day po. Yan na. Nagbaon ako pagkain ko pa rin. Ang hirap magutom pag nagsasalita ako. May 13. May Judas. Judas ba yung 13? O 12? Ang gulo, no? Ano ba sabi ng baraha? Pag nagluluto ka ng ang tawag ng bre? Clubs and spade. Pag nagigisa ka. Ang topic po ay mix. Laging sasabihin ko yung topic. Tapos biglang-bigla, ang daming topic pumapasok ang busit, no? Tapos, minsan, nauulit lang yung iba minsan, kakainis. Pasensya na po, hindi po kasi ako scripted. Please, paano hindi scripted? Nauulit yung... Pasensya na po kung hanggang ngayon hindi pa rin po ako maintindihan. Sana po mag-gets yung ibig ko sabihin. Hindi po ako scripted. Hindi po galing dito. Kahit may utak pa ako, wala naman ako isip. Pero isip ko kayo. Naiintindihan po ba yung tinatawag na, yung sinasabi nilang pangalan ng Diyos? Gayong wala naman pangalan ng Diyos. Pinapakilala mo ba ang Diyos gamit ang relihiyon mo? O pinapakilala mo ang relihiyon mo gamit ang pangalan ng Diyos? Nagtatanong lang po. Meron na naman coach na napuan, ha? Tawag nila dyan, versikulo. Nabubuo na ang huling tipan. Ang sarap na itlog, no? Isipin mo galing tayo sa itlog, no? Ang papa natin. Teka, ito. Ito, meron akong nagawa paggising ko kanina. Pag meron akong biglang naramdaman na masarap, ay, kukunin ko na yung cellphone ko. Ganyan na. Hindi masalita eh. Pero hindi po galing sa utak, no? Ito po, ang pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal sa mga kapwa. Nga ba? Kasi karamihan ang sinasabi, ang pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal sa paniniwala. Mahal mo ba ang kapwa mo o ang paniniwala mo na tinuturing mong Diyos? Paano mo paglingkuran ang Diyos kung wala ang mga kapwa mo? So kung wala ang mga kapwa,
wala ang sinatawag mong Diyos. Ay, mali po. Mukhang tama po eh. Di po ba sabi mo, scientifically, i-debunk po natin, no? Yung sinasabi nila, scientifically, walang nilalang kung walang naglalang. Huwag mo pong sabihin, ginawa ka ni mama at papa mo nang hindi kinailangan ang mga magulang nila. So pagdating sa pinag-uusapan, sinasali ang pangalan ng Diyos. Kasi pangalan ng Diyos sinasali doon, di po ba? Doon sa walang nalalang kung walang naglalang. So ang katanungan po doon, sino ang naglalang sa Diyos mo? Punta ka sa panahon na hindi pa ganun kataas ang karunungan ng mga tao. Sa panahon ng hindi pa marunong magtanong ang mga tao. Sa panahon ng wala pang katanungang sino kaya ang may likha ng mga una. Punta ka sa panahon na yon. Hindi po nilalang ang Diyos. Ang sinasabi mong pangalan ng Diyos, wala pong pangalan ng Diyos. Ay, pre, ba't nangangalgal yung ano? Sa stand nag-ano. Huwag niyo po iinumin kape, no? May problema. Hindi tama. Meron ako napansin. Isang may edad na siya na. Sabagay, pati ako may edad. Medyo matanda na po siya. Nangungonsumi paparugo. No? Sana tayong mga hindi ganun katanda, tignan natin, lalo na kung pamilya natin, tignan natin kung anong pwede nating maitulong at nasa ganun mabawasan yung kanyang pangungonsumi. Kawawa ko, medyo matanda na tapos lagi pang parang dami niyang problema. No? Sana sa mga anak, no, o kamag-anak, magtulungan para sa mga matatanda. No? May na yung edad nila. No? Kawawa ko, no? Medyo matanda na tapos nangungonsumi pang ganun. Lalo siya mabilis tumanda. Kawawa, no? Tayong mga bata, no? Nung bata pa tayo, tinuruan tayo ng mga matatanda. So, kung pag nandun na tayo sa stage na nasa mid, ganun. Bawa ako, 39 years old, medyo nasa mid na. So, tayo naman ang tutulong sa mga matatanda. Di po ba? Gumanti tayo. No? At huwag pong kalimutan, no? Baka meron na naman dyan na piling artista na nasa pelikula na laging ini-insert yung pag may kung anong tinanim, siya rin ang aanihin. Huwag pong ipasok po yun, no? Gamitin natin ang utak nyo. Ang isip ninyo. Sabi ng isip nyo, ang dapat ipasok doon, kung ano ang, hindi pre, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. So, ang ibig ko po sabihin, ano man mali na ginawa sa atin ng kapwa natin, lalo na may edad kaysa sa atin, no? Batuhin mo ng tinapay.
Hindi yung gagayahin mo yung kanyang pagbato. Nabato din. Let's say for example, nung bata ka, nasesermon ka. Ngayong ikay may edad na, lalo na kung may anak ka na, manenermon ka rin? Wala ka bang pakiramdam? Hindi mo ba naramdaman nung bata ka? Gusto mo bang sinesermon ka lagi nung bata ka? Teka, pangit na naman itong mga... Hindi naman ako ko to. Teka, ito. Ba, mas gusto ko yung ano pre, kidlat. Walang kidlat. Magic plates. May ano na, yung magic plates. Dinagyan nilang konting margarine, no? Pero nasanay ako sa ano, kidlat, yung sky flakes. Kailangan ko kumain kasi pag pumapangit tono ko, sa palagay ko gutom lang yun. Pinapakilala mo ba ang Diyos mo gamit ang relihiyon mo? O pinapakilala mo ang relihiyon mo gamit ang pangalan ng Diyos? Teka, naramdaman ko na kanina yun, ha? Ba't gusto niyo pa yun, Lord John? Naulit na naman, Lord John. Ito, paggising ko, kunin ko na yung cellphone ko pag meron ng masarap kasi hindi na puputak eh. Tatype ni ako. Kung ikay perfecto, ano ang gagawin mo sa mga taliwas sa paniniwala mo? Gagawin mo ba silang puppet? Haalipinin mo po ba sila? Kung ikay perfecto, unahin nating tanungin yung mga nagsasabing malapit daw sa Diyos. Kung ikay perfecto po. Teka, nasusulat na mismong ano, no? O, copy-paste ko na lang yung pre, no? Tapos, iba pa rin kasing may ano eh. Parang mas gusto ng iba eh, nakasulat eh, no? Ayaw niyo po ba yung ano, may tono na kaagad, Lord John? Pagdating ng panahon, ang magde-decide sa tono ay yung sumusulat. Hindi yung nagbabasa. Magkakaroon ng bagong pagkakakilanlan sa bawat alphabet. Ikaw na nagsasabing malapit sa Diyos. Kung ikay perfecto, paano ka? Sa mga taliwas, say for example, relihiyon. Ilan ang relihiyon sa buong mundo? Galit na galit ka yata sa hindi mo kaparehas sa relihiyon. Eh pre, baka ano yun akong persona ng grata nito. Malayo po. Ano po? Kasi po, nagtatanong po ako. Hindi ko inaalipusta yung mga kapwa ko. Inaalipusta ko yung karunungan. Ginagawa kayong mangmang. Kung ikay perfecto, paano ka sa mga kapwa mo? Anong klase kang perfecto? Kung ikay perfecto. Kung puro ka lang pagkaintinding tao na may hangganan, ang tinuturing mong kalaban ng kapwa-tao,
Kalaban po natin ng karunungan. Tignan mo po, paminsan-minsan o kadalasan ginagawa kang mangmang ng karunungan. Scripted na lang kung karunungan ang pagmamahal mo. Kung ang pride mo, ang karunungan mo, scripted na lang ang tinatawag mo pagmamahal. Pero kung ang pride mo ay ang instinct mo, ikaw na pagmamahal. Tapos ikaw ang gagamit sa karunungan. Ang pagmamahal sa kapwa ay tinatanggap ang kapwa, tao, na meron din pagkakamali tulad ng salamin mo. Magsalamin ka muna bago ka magsalamin. Huwag mo sinasabing malabo. Huwag mo sinasabing bulaan ka. Ang bangal lang to. Alam ko, kumakain na ako. Kala ko, gutom lang pre. Ang tono ko bangal ito. Sa mga taliwas man po na sinabi, sa mga sinabi ng bibig ko, patawad po. No? Ang kalaban po natin ng karunungan. Hindi po mga kapwa-tao. Paano ko po maipapaintindi sa inyo ng kalaban natin ng karunungan kung hindi ko po isasalita? Hindi po ba? Kasi wala naman imahe ang karunungan, di po ba? Ang karunungan yan, no? Punta ka sa utak mo, sige, yan. Yan, no? Nasa taas kasi yan, no? Yung utak na. Nakalimutan mo may pader yan. May sombrero pa yan. Sombrero yan ba? Meron nga akong ano, sabi ko, akala ko di kayo bati ka. Bati na kayo ni ano ka? Kala ko di na kayo bati. Ay, di pa kayo bati. Bata! Kulang pa. Gutom pa siya ako. Ang pangit pa rin ng tono ko. Malayo yun yung tinatawag nilang persona non grata. Kasi nagtatanong lang po ako yun. Ang sinasabi niyong Panginoon nyo, iba-iba ang pagkaintindi nyo sa tinatawag niyong Panginoon nyo. Ang dami sa inyo na nagsasabi na Panginoon nyo, si ganyan, si ganyan. Tapos iba-iba naman pagkaintindi nyo sa sinasabi nyo Panginoon nyo. Kayo-kayo, away-away. Katanong ako sa inyo, kanino magpapauto ang tinatawag ng Panginoon? Kanino magpapauto sa inyo? Ang katanungan lang po, no? Huwag po magalit. Ang pangit nyo pagkalit loto. Kung hindi nyo masagot, okay lang po, no? Gusto nyo po, hindi nyo masagot sigurado? Huh? Ito po. Katanungan po ito. Huwag maglagay ng dahilan. Huwag maglagay ng excuses. Pipili ka lang. Oo o hindi. Hindi po kasama yung o.
No? Paano ko papaintindi? Sana maintindihan na yung ibig ko sabihin. Nabuo po ba ang Biblia para mag-away-away ang mga tao? Mahirap pong sagutin ng oo? Mahirap pong sagutin ng hindi? Nang walang excuses? Mas masarap pa rin yung kidlat pre, na? Dito. Nasugat. Pati yung labi ko, kinagat. Hindi naman pagkain yung labi, ah. Ayun, no? Sakit daw ang tawag doon, no? Minsan nagre-react yung mukha, eh, no? Sabi niya, ala! Ano ba? Iba yung gumagay, yung sa'yo mo yun, tapos gumagay mo. Yung hayalay. Wala naman internet. Kumain lang ata ako dito. Magto 22 minutes na ata, no? Lag. Yan pa rin, inikotin pa rin. Meron nag-ano sa akin, pre. Meron nag-chat. Oo. Sabi niya, kung pwede kang sumama sa ano namin, kanya. Online fellowship. Sabi niya. Online fellowship. Kasi po, pag ano, may nagsasalitang ganon, pag pinag-uusapan ng Biblia, kadalasan, hindi ko makain. Hindi ko alam kung paano ako lumayo. Eh baka sunugin ko yung nagkaaway kayo ng dahil dyan? O hindi ko po ginawa yan, ha. Itong bibig ko. Away kayo ng dahil dyan. Huwag na kayo away, na. Ang tatanda nyo na. Para kayo naghahanap ng ano, maraming kakampi para makipag-away din tulad ninyo. Ay, Lord John. Sasama pa ako? Ayoko. Nasama ako, pre. Magmamataas din daw ako. Ayun na dyan. Isusumpa ko rin daw yung mga kapwang nagkakamali. Mumurahin ko daw sila. Di ba, Karsing? Pagmumura. Murahin ko daw sila. Sa impyerno daw yung mga kapwang ginagawang ganyan. Ayoko nga. Yun yung tunay na pagmumura. Kaya tono ko, no? Lujo na ba? Kompleto pang ngipin ko. Meron pa akong ano, ang tawag doon. Ang tawag doon? Wisdom tooth. Kompleto pa. Ay, hindi. Yung isa nagka-problema, yung isa dito. Ito. Nung si parang Rommel, nung ano, binata kami. Eh, may hangover ako, pre. Tapos, nagkilitayan kami. Naganyan sa pader, yung dito ko. Tapos napunti yung isang ngipin ka dito. Unti-unti, nagka-problema.
Buti napaayos ni mama ko. Si mama ko, tama si mama ko. No, bata pa kami. Lagi nga sinasabi, in-explain niya maigi kung bakit kailangan alagaan ng yung ngipin. No? Kaya talagang inalagaan ko nun. Inalagaan. Sa toothbrush, pre. Hindi yung toothbrush yung inalagaan ko. Yung ngipin ko. Pero, hindi inalagaan in a way na kapag kumain ng nagsisig, ganun, tawag doon? Yung mangga. At sarap uminom ng tubig malamig nun, pre. Antat maaari, wag niyo pong gawin yan. Ewan ko, nasasarapan ako. Sarap na. Nasaan na ako? Nawiwiwi na ako. Tignan ko nga to. Busog. May na ngayon, no? Nabubuo na yung pwede mga quotes sa mga to, no? No? Pagising ko kanina, ito. Ang pagdadala sa mga kapwa sa Diyos ay papunta sa pagmamahal mo sa mga kapwa mo na may pagkakamali din tulad mo. Ano sabi? Hindi ka mag-gets. Nasusulat na ngayon minsan na pwedeng quotes mga to, no? Dinadala mo nga ba ang kapwa mo sa Diyos o ginagamit lang ang pangalan ng Diyos papunta sa paniniwala mo? Kaya na lang po muna intindi na hindi ko mag-gets. Hindi ako makapasok. Saliksikin mo ang tinanggap mong pagkaintindi. Baka tinuturuan kang kamuhian iba mong kapwa nang dahil sa paniniwala mo. Wala na, no? Ang dami na kanina. Pwedeng quote sa mga yan. Versikulo. pag nagbabasa ako ngayon, no? Pag may nababasa ako sa tinatawag niyong Biblia po, na hindi ko magets kung yun nga ba, kasi pagkakaintindi ko hindi ganyan ang lengguwahe na buong Biblia. At yung ibang libro, pagkakaintindi ko wala naman yung ibang libro dapat diyan. Bakit nandun? No? Isama nyo kaya El Filibusterismo. Ay, joke lang. Ganito po kasi yan. I-translate mo ang English, kung naiintindihan mo po English, papunta sa Tagalog. Base sa pagkaintindi mo. Kasi ang pagkaintindi ko po, bago mo i-translate, no, yung isang libro, kailangan mo munang maintindihan yung naintindihan ng sumulat. Sige po, next time na lang po. Magte 30 minutes na. Love you po. Sana po, love mo rin po kami.